Good morning po mga kababayan. Kumusta na po kayo diyan lalo na sa gitnang silangan? Gusto ko lang mag-share kasi, kinumusta ako ng dati kong katrabaho na nasa Dubai. Um, I work in Dubai kasi, 20 years ago. So, yung iba kong kasama nandun pa rin hanggang ngayon. So, halos magte-30 years na sila dun na nagtatrabaho. Um, so napatawag siya kasi nangungumusta because of the current situation, no? Yung sumiklab na giyera. Um, so marami kami napagkuwentuhan, marami siyang nai-share. Usually yung mga predicaments kapag nangyayari yung ganitong sitwasyon, gaya nitong conflict ngayon sa Middle East. Um, So, karamihan ng pag-usapan namin talaga is, yung struggle, yung, um, yung worriness, tsaka yung anxiety. Hindi lamang nung mga kababayan natin sa Middle East, pero yung, alam niyo yung pag-aalinlangan nung mga nasa Pilipinas. Pero funny thing is, hindi yung pag-aalinlangan na about your safety and security, kundi yung general well-being mo, kundi yung nakakatawa yung padala mo para bang nate-threat yung mga nasa Pilipinas kung magtutuloy-tuloy ba, um, kumbaga maaantala ba yung remittance na monthly dahil may nangyayaring, alam mo yon, giyera ngayon. So, sabi ko sa friend ko, actually alam mo, with or without war, ganyan naman talaga yung sitwasyon natin noon. I'm speaking of nung nasa Middle East din ako. Um, Yun kasi yung mahirap, no, bilang isang OFW, lalo na sa Middle East. Yung concept about us OFWs na tayo yung benefactor, tayo yung inaasahan, tayo yung kumbaga takbuhan ng pangangailangan ng mga pamilya natin, ng kakilala, ng mga kaibigan, lahat-lahat na. Um, Hindi ko rin alam, when I was in Dubai, in the Middle East, para ako napako na sa responsibilidad na ganun, no, being a breadwinner, tapos hindi lang yon, yung lapitan ka, yung takbuhan ka ng mga pangangailangan ng mga tao na kakilala mo sa Pilipinas. It's like, what is about, being an OFW sa Dubai? Yung bang kala nila is mayaman ka, angat ka, o hindi ka nahihirapan. So, ang hirap nung gano'n. Kaya sabi ko sa kaibigan ko, I can resonate kung ano yung nararamdaman mo ngayon. It was just a good thing for me siguro na nag-move on ako from Dubai at naghanap ako ng bansa na, you know, mag-aalaga sa akin in my future, at saka yung, yung talagang security na inahanap ko. Kaya nag-move ako from the Middle East to now Western country. Pero gusto kong pag-usapan yun nga, kasi yung main concern ng kaibigan ko, which is talaga nararamdaman ko, is yung mental torture, yung stress na dala ng pag, alam mo yun, yung yung pangamba ng mga nasa Pilipinas dahil nagkagera nga, yung mga hinaing na tumataas sa mga bilihin, na tumataas ang petrolyo, ang pamasahe, lahat tumataas. Tapos yung sasabihin nila, dagdagan mo naman, dahil hindi na magkasya. Yung mga ganon, hindi na magkasya yung pinapadala mo. Hirap na kami. 'Di ba yun? Yung mga ganong salita, yung mga ganong hinahing, nakaka-torture yun kasi wala ka sa Pilipinas, hindi mo alam ang sitwasyon. Lahat siyempre, nagre-rely ka kung ano sinasabi ng mga mahal mo sa buhay. At ikaw bilang isang OFW, masyado kang isolated kasi nasa disyerto ka.
parang konting tawag, natuturete ka rin. So, nagpapanik ka rin. Um, yung bang kung nasa Middle East ka, hindi mo mare-realize ito. Yung, really? Talaga bang hirap? Talaga ba naghihirap kayo? Talaga bang hindi na kayo makakain? Talaga bang, um, kung wala sa akin wala na rin kayo, yung hindi kayo mabubuhay? Yung parang gano'n. 'Pag nasa Middle East ka, hindi mo mare-realize 'yun. Ako na-realize ko lang 'yan nung umalis na ako sa Middle East, eh. Naano ko lang na sumobra pala. Mahal ko 'tong mga taong 'to, pamilya ko 'tong mga 'to, pero parang double standard, eh. Um, Dapat may nahihirapan sila, i-consider din nila yung nahihirapan, yung hinihingan nahihirapan din, parang gano'n. Um, Siguro in my 10 years 'no, sa Middle East, sasabihin ko talaga hindi ako nakapag-ipon kasi being a breadwinner noon, siguro 80% ng sahod ko lahat sa Pilipinas. Napako ako sa gano'n and na-realize ko, this has to stop. Parang I've been looking after a family na umaasa sa akin, but paano ako? Paano yung paghihirap ko, yung sakripisyo ko? I mean, pagtatanda ba ako, may sasalo sa aking pamilya? Sasaluhin ba ako ng mga kapatid ko? Sasaluhin ba ako ng mga pamangkin ko? Yung mga gano'ng ano, well, don't get me wrong, okay? Siguro case to case basis, kanya-kanyang sitwasyon. I mean, we are intact sa family namin. Pero, but by the end of the day, kasi, iisipin mo pa rin yun na I don't want to be a pain in the butt pag tumanda ako. Pag hindi ako nag-ipon, pag hindi ako nag-invest para sa sarili ko, walang sasalo sa akin. So yun, yung mga ganong realizations uh, led me to move from the Middle East to a Western culture, Western country. Kasi sinabi ko, walang mangyayari sa akin dito kapag hindi ako nag-ipon, hindi ako nag-move. Mapapako lang ako sa responsibilidad na monthly remittance, 80% ng sahod ko, tapos walang natitira sa akin. For 10 years, ganun ang ginawa ko sa buhay ko sa Middle East. Napakakonti, hindi nga ako nakapundar ng kung ano-ano. Kasi puro bigay, puro ah, paaral sa mga pamangkin, sa lahat-lahat. Kasi ikaw yung takbuhan, ikaw yung breadwinner. So, ikukwento ko sa second part ng talakayang ito about why I moved from the Middle East. Um, Kasi maraming hindi nakakaintindi. Pag nasa Middle East ka talaga, hindi mo mare-realize ito. I'm not saying na magmaramot kayo, but I think dapat may point na magano kayo ng you have to put down your fist na this is it. Kailangang habang while nangyayari itong kaguluhan na to, conflict sa Middle East, do your share din. Hindi lang ako, do your share, napapamahal na yung bilihin, nahirapan kayo. Well, mas nahihirapan ang OFW kasi kayo dyan, ang dami nyo. Yung support system nyo nandyan. Kami dito sa Middle East, ako na nagtatrabaho sa Middle East, I'm alone. Wala akong takbuhan. You know, yung hirap dito is wala wala sa hirap na dinaranas nyo. Yung gano'n. So it has to stop. Ituloy natin. I'll just stop this one para magkasya siya uh, sa app. Gawa tayo ng part 2. Okay.